Sa ating nakaraang episode ay nabisita natin ang Kibyang Tunnel ng Cavite at ang Monte Maria Statue ng Batangas. Kaya sa videong ito, sa pagpapatuloy ng ating ginagawang paglalakbay sa nakamamanghang rehiyon ng Calabarzon, magsimula tayong maglakbay sa probinsya ng Batangas. Ang ating unang destinasyon ay ang makasaysayang Malabrigo Lighthouse ng Lobo, Batangas. So itong lighthouse ay itinayo pa daw noong 1891, ganun katagal. Titikman din natin ang iba pang mga lokal na pagkain ng probinsya. Susubukan natin ang challenging off-road adventure sa kahabaan ng Lobo Laia Coastal Road, na isang biyahe na puno ng makapikilingang tanawin ng dagat at kabundukan na perpekto para sa mga adventure seeker na tulad natin. Difficult roads lead to beautiful destination. Hanggang marating natin ang isa sa mga likas yaman ng Tiaong Quezon, ang Lake Tikub. Grabe naman yung overlooking ng karagatan na dinadaanan natin ngayon, no? Nagsisimula pa lang tayo sa ating ginagawang paglalakbay, ay ganito na kaganda yung kalasadahan at mga tanawin na ating nakikita, oh. Nakaka-relax namang dumaan sa ruta na to. Mga kurbadahan na kalsada ang dadaanan nyo dito habang nag-e-enjoy sa asul na karagatan dito sa Batangas City. So dito po tayo nagsimula sa kalsadahan ng Batangas City dahil nga po kakatapos lang natin puntahan ang mataas na statue ng Monte Maria. At dito naman sa pinakababa ng kalsadahan ng ating dinadaanan, dito marami na kayong pwedeng pagpilian na mga beach resort. Time check 3:44 PM. Siguro makakapag-overnight stay na tayo sa bandang Lobo, Batangas. Ayan, abangan nyo yung mga pupuntahan natin na mga tourist spot sa gagawin nating biyahe na to. Ito palang ruta na dinadaanan natin patungo po sa Lobo, Batangas ay Coastal Road. Kaya naman talagang enjoy na enjoy tayo sa ating ginagawang pagmumotor. Yan, bukod sa nakikita natin yung malamig sa mata na kapaligiran na ating dinadaanan, eh talagang yung karagatan na nakikita natin dito sa kanang bahagi natin. Kompleto Ricardos yung kalsadahan na dinadaanan natin. Magagandang tanawin ng mga kabundukan at ang magandang karagatan dito. So yung mga dadaanan yung kalsadahan dito papuntang Lobo, Batangas ay ganito din, may mga uphill din. Dahil yung dinadaanan natin ay kabundukan, kaya yung disenyo ng kalsadahan na dadaanan nyo dito ay zigzag, uphill, downhill. Talaga namang mapapabagal ka ng takbo kapag ganito yung dinadaanan mo, gilid ng kalsada, tanaw mong malapitan yung napakagandang asul na karagatan dito, oh. Tapos may nakikita pa tayong mga barko doon. Ito yung unang pagkakataon na nakadaan tayo sa ruta na to, kaya talagang enjoy na enjoy tayo. Seawall yata yung tawag dito. Kumbaga ito yung humaharang sa malakas na alon ng karagatan kapag high tide o merong mga bagyo, para maproteksyonan din yung mga residente dito. Sa kabila niyan, makikita natin yung tanawin dito. Yan. O, diba? Ganda ng overlooking. Ito yung isa pa sa talagang paborito kong dinadaanan sa tuwing tayo ay bumabiyahe sa mga lugar na napapalibutan ng karagatan. Yung mga ganitong coastal road, oh. Tira mo, asul na asul, oh. Yung tubig parang Gatorade, ganun yung kulay, eh. Amoy na amoy na natin dito yung amoy ng karagatan.
Dahil imagine, nagbumotor tayo sa gilid ng dagat. Itong ruta na dinadaanan natin papunta sa Lobo, Batangas, oh. Tignan nyo naman. Talagang mapapa-stop over kayo pag nakakita kayo ng mga ganitong open area. Dahil tanaw na tanaw dito yung ganda ng karagatan. Habang andito tayo, naririnig natin yung alon, no? Yun yung talagang isa pa sa nakaka-relax kapag naririnig natin yung alon ng karagatan na humahampas sa dalampasigan. Eto, meron pa talagang spot dito na pwede kayong maupo sa gilid ng karagatan habang pinagmamasdan yung tanawin dito. Yung kombinasyon ng mga kabundukan, malawak na karagatan dito sa Batangas, talagang siyang magpapasaya sa biyahe ninyo. Dito po sa ruta na dinadaanan natin, simula nung tayo ay dumaan sa coastal road, talagang hindi na uubos yung mga ganitong kalsada na ating dinadaanan. Puro coastal road na pala yung dadaanan dito sa ruta ng Lobo to Laia, Batangas. Ito, papasok na tayo ng Barangay Banalo dito po sa bayan ng Lobo, Batangas. Madami na din tayo ditong nakikita ng mga kabahayan sa gilid ng karagatan. Ang dami ring mga beach resort tayong nakikita rito. Ito, merong kainan dito na dadaanan natin. Try natin dito, Llanos, Pares and Gotohan. Ay, anong oras na din at tayo nakakaramdam na ng gutom. Dito na tayo maghahaponan. Pagkatapos ng ilang oras na pagbabiyahe mula doon sa Monte Maria, yan, nakaharap na tayo ng makakainan dito sa bayan po ng Lobo, Batangas. So, atikman na natin yung kanilang gotong Batangas. Ngayon naman, ito yung ating napiling kainin, beef pares dito po sa Lobo, Batangas. So, yung beef pares nila dito, halagang 120 pesos. Ang sarap ng beef pares nila dito. Malalasahan mo yung lilamlam ng baka, tapos yung naghahalong alat at tamis. So ngayon, maghanap na tayo ng pwedeng tuluyan dahil anong oras na rin, malapit na mag-alas 6 ng hapon. Then kinabukasan natin ipagpapatuloy yung ating ginagawang adventure dito sa probinsya ng Batangas. Ito, meron ditong inn, Cristobal Inn. Dito na siguro tayo mag-overnight stay. Yan. Okay, so dito na po tayo magpapalipas ng gabi sa Cristobal Inn. Dito po yan sa Lobo, Batangas. Okay, dito sa Cristobal Inn, dahil maipapark nyo ng maayos yung mga motor ninyo. Yan, 3 motor tayo. Malaki yung parking nila dito. At ito yung room na tutuluyan natin for overnight. So ito po yung kwarto dito sa Cristobal Inn. Yan, merong isang bed. Ang babayaran nyo po dito ay 1,600 pesos for overnight. Dahil po kami ay 3, kumuha po kami ng isang extra bed. Kaya nag-add pa kami ng 350 pesos. Air condition yung room nila, kaya magiging komportable po ang inyong pagtulog dito. Dito sa mismong pinaka-kwarto, meron na tayong magagamit na ayan, sariling CR. Maayos din yung CR nila dito, malinis. Meron din sila ditong kitchen, tapos table. So sa kagaya namin na nagba-backup ng mga files, ayan, ayos na ayos ito, itong table na to. Okay, so kita-kits tayo bukas. Ipagpapatuloy natin yung ating motorcycle adventure dito sa probinsya ng Batangas. At yan, nakapagpalipas na tayo ng magdamag dito sa Cristobal Inn. Nakabawi na tayo ng lakas. At ngayon, ready na ulit tayo sa ating paglalakbay patungo sa ating destinasyon. Okay, let's go! Dahil andito po tayo ngayon sa Lobo, Batangas, ikot muna tayo dito. Ipapasyal ko muna kayo para masilip nyo din
kung ano ang itsura ng Lobo, Batangas. Municipality of Lobo. Ayan, ang ganda oh. Kagabi andito tayo nagpa-picture yan sa may I Lobo U. Ayan yung makikita nyo dito oh. Tapos ang ganda ng pagkakadesenyo sa likod oh. Tingnan nyo oh. So kung mapupunta kayo rito sa Lobo, Batangas, yan, punta kayo rito para makapagpa-picture din kayo dito. Meron kayong remembrance sa bayan ng Lobo, Batangas, I Lobo U. Kahapon, nung tayo ay naghahanap ng bahay, napunta tayo dito at meron tayong nadaanan dito na mahabang tulay. Ito yung Lobo Bridge. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung pinakamahabang tulay dito sa Lobo, Batangas. Yan, tingnan nyo naman ang scenery na makikita ninyo habang binabaybay ninyo itong tulay dito sa Lobo Bridge oh. Yung mga nakapalibot na mga kabundukan, gandang tingnan oh. Tingnan nyo naman yung dinadaanan natin. Isang diretsong kalsada, tapos yung mountain range dito sa Lobo, Batangas, na makapigilin ang ganda ng tanawin talaga yung makikita nyo rito. May kukumpara natin yung spot na to parang sa Gabaldon, Nueva Ecija. Hindi lang magagandang mga coastal road ang dadaanan nyo dito sa ruta na ating binabaybay patungo sa ating destinasyon, kundi yung mga ganito ring naggagandahang mga kabundukan dito sa Lobo, Batangas oh. Eto, may nakikita akong kainan dito. Yan, mukhang masarap dito ah. Okay, so dumating na po yung order natin na lomi dito po sa MR Food House. Ayan, located po yan dito sa Mabilog Bundok, Lobo, Batangas. Ayan, ito yung lomi nila oh. Nakita nyo naman yung toppings, sobrang dami. So ang presyo po nito, yung regular ay 60 pesos. So kung gusto nyo yung mas maraming toppings, mag-add lang kayo ng 20 pesos. Kaya ito ay 80 pesos. Ito yung toppings niya, merong chicharon. Siguro ito ano to, chicken skin. Tapos merong gulay. Yan, merong atay. Tapos meron siyang lumpiang Shanghai. Ito naman yung mismo pinaka-noodles niya. Yan. May kasamang itlog. Ito ang lomi ng Batangas. Yan. Okay, tapos na po tayo mag-almusal. Ngayon ang destination natin, patungo po tayo ng Malabrigo Lighthouse. Dito po yan sa Lobo, Batangas. Andito na tayo sa Barangay Solok, Lobo, Batangas. Ang dami na rin mga beach resort dito na nakikita natin, no? Kagaya na to, JR Beach Resort. Dahil dito sa kanang bahagi natin, yan, karagatan ng Batangas yung makikita natin dito. Meron kami nakikita rito na isang mataas na kalsada. Yan, lumiko na si Kapo. Liko din tayo. Silipin muna natin to. Tingnan natin kung ano yung makikita natin na tanawin dun sa pinakataas. Ayan, may nakasulat dito, Patag Highlands. Kapag ganito yung mga kalsada na pupuntahan natin, pataas, tapos ang mga tanawin dito ay mga kabundukan at karagatan, sigurado doon sa mismong pinakataas nito may magandang spot. Silipin muna natin. Hinati yung bundok para magkaroon ng kalsada. Siguro ito ay ginagawang bypass. Hindi pa tayo sigurado kung ito ay tatagos na. Eto, meron ditong open. Mukhang maganda nga yung spot dito. Eto, lapit pa tayo ng konti. Ayan sila, huminto na.
Ito pala yung Patag Highland Resort na ginagawa. Yan, mababasa naman natin dito. At dito talaga makikita natin yung lawak ng karagatan dito sa Batangas. Tapos doon nakakita ako ng beach resort. Maraming mga bangka at may mga tao tayo nakikitang naliligo doon. So sinubukan namin silipin yung kalsada na to hanggang doon. At nakita nga namin na hindi pa tapos. Kaya ngayon ang gagawin namin, bababa na tayo para bumalik doon sa pinaka main road. Coastal road na ulit yung dinadaanan natin. Amoy na amoy ang karagatan dito sa kalsadahan ng ating dinadaanan, no? Ayun, nandito na tayo sa Barangay Malabrigo, Lobo, Batangas. Yan, hanapin na lang natin dito kung saan nakapwesto yung Malabrigo Lighthouse. Yan, medyo makipot yung kalsada na dadaanan nyo dito papuntang Malabrigo. Mapuno din, ang daming puno ng sampalok, oh. Wow, ganda naman dito. Tingnan nyo yung kapal ng puno ng sampalok na makikita nyo rito. Talagang nag-aabot na bawat gilid, oh. Ano ito, mataas na to, patarik na to. Yeah. Nakakamangha talaga yung mga puno na sampalok na makikita nyo rito. Ang kapal. Yan lang, merong mga part ng kalsada rito na lubak pa, sira. Mag-iingat tayo, no? Ayun! Ito na ang Malabrigo Lighthouse. Narating na natin. Ito ang Malabrigo Lighthouse, kilala rin bilang Faro de Punta Malabrigo. Isa sa mga makasaysayang parola sa Pilipinas na matatagpuan sa Barangay Malabrigo, Bayan ng Lobo, Batangas. Ang parola ay tinayo noong taong 1891 sa ilalim ng pamahalaang Espanya. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng mga Espanyol na magtayo ng mga lighthouse sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Napakahalaga ng parola dahil nagbibigay ito ng gabay sa mga barko na naglalayag sa Verde Island Passage, isa sa mga pangunahing ruta ng paglalayag sa Pilipinas. Ang Malabrigo Lighthouse ay dinisenyo ni Guillermo Bracman, isang Espanyol na inhinyero, gawa sa matibay na materyales gaya ng bato at ladrilyo. At ang estilo naman ng arkitektura nito ay tila Mediterranean na may impluwensyang kolonyal. Ang Malabrigo Lighthouse ay hindi lamang isang mahalagang piraso ng maritime history ng Pilipinas, kundi pati na rin isang pook na puno ng kagandahan at kasaysayan. Okay, sa wakas at narating na rin natin ang Malabrigo Lighthouse. Dito po ay matatagpuan sa Barangay Malabrigo, Bayan po ng Lobo, Batangas. So ayan, sa likod natin, makikita natin yung lighthouse. At ito yung mismong pinaka-building. So itong lighthouse ay itinayo pa daw noong 1891. At ito namang building na nakikita natin sa baba ng lighthouse, ito ay itinayo noong 1896. Ganon katagal o katanda na yung lighthouse at itong bahay na nakikita natin dito. Maganda yung overlooking, makikita natin dito yung malawak na karagatan dito sa Batangas. Yung mga isla na ating nakikita rito, ito daw ay part ng Mindoro, Oriental saka Occidental Mindoro, yung makikita natin dito. Puerto Galera, yung dinaanan natin kahapon na Villa Verde, yun yung mga isla na makikita nyo rito. So dito sa spot na to, magandang pumesto para magpa-picture. Meron na rin silang nailagay dito ng mga solar panel. Try nating ikutin itong gilid ng pinakabahay na makikita nyo rito sa Malabrigo Lighthouse. Ito yung pinakagilid nitong bahay na makikita nyo rito sa lighthouse.
Yan, kung makikita ninyo yung disenyo, talagang may kalumaan na. Pati yung mga ginamit dito sa bahay, no? Makikita niyo yung mga bintana, sa yung mga pinto, talagang na-preserve pa rin nila. So dito, pag narating nyo na yung Malabrigo Lighthouse, yan, mababasa nyo dito yung history ng Malabrigo. Kompleto yung pagkakabigay nila ng istorya nitong Malabrigo Lighthouse. Meron din tayong bahay na nakikita rito. At ito yung pinakababa nitong lighthouse. Yan. Papunta ron sa mismong pinakataas. Ito naman yung mismong pinakapinto nitong Malabrigo Lighthouse. Kahit naisin man natin na makapasok dito sa lighthouse ay talagang pinagbabawal nila rito. So kung kayo po ay mapupunta rito sa Batangas at plano nyo ring libutin ang mga magagandang spot dito sa Batangas, yan. Puntahan nyo rin po itong Malabrigo Lighthouse para masaksihan nyo po ang isa sa pinakamatagal o matandang lighthouse na naitayo po dito sa Batangas. Okay, nasa biyahe na ulit tayo patungo sa ating susunod na destinasyon. Mukhang rough road na yung dadaanan natin. Yan, meron tayong nababasa rito na warning, steep descent. Mukhang ano na to, pababa na. Matarik na kalsada na yung dadaanan natin pagkatapos nung Malabrigo Lighthouse. Kaya dito alalay na lang tayo. Wow, ito, dagat ulit. Wow, tingnan nyo naman. Ito talaga yung nagpapasaya sa ginagawa nating ride yung mga coastal road na ating nakikita, no? Ang linaw ng tubig. Kitang kita yung mga bato dun sa ilalim ng karagatan. Pagkatapos ng magandang tanawin na makikita ninyo rito, yung mataas na pababa, eto na, off-road na yung ating dadaanan. So wala tayong idea kung gaano kahaba yung off-road na babaybayin natin na to papunta sa ating destinasyon. Yan. Kaya mag-iingat tayo sa ating pagbaybay sa hindi magandang kondisyon ng daan na to, no? Sarado natin yung ating lens kasi pumapasok yung alikabok saka yung bato. Ito po yung mga kondisyon ng kalsadahan na inyong pagdadaanan kapag susundan nyo po yung ruta o yung destinasyon na aming mga pupuntahan. Pero kahit po rough road yung dinadaanan natin, dito sa gilid natin yan coastal. Ito, dito makikita natin may bukas dito na spot. Ayan, oh. Kahit na dumadaan tayo sa hindi magandang kondisyon ng daan, talaga namang yung karagatan, no? Dilig natin yung hampas ng alon. Ang bango ng karagatan. Sariwang-sariwang hangin din yun nalalangap natin dito. Nakakapalibot din ang luntian na tanawin na makikita nyo rito. Eto, meron tayong dadaanan dito. Magandang spot, oh. Makikita natin dito yung mga limestone. Yan. Wow, panalo dito. Kahit off-road yung dinadaanan natin. Tingnan nyo naman, guys, oh. Yan, may limestone dun sa gilid ng dagat. Hindi na naman natin napigilan na huminto habang binabaybay natin itong kahabaan ng off-road patungo sa ating destinasyon. Dito mayroon kami nakikita na isang malaking limestone sa gilid lang ng daan. Ito yung limestone, no? Yan. Ito yung dagat na makikita nyo rito, oh. Tapos mapapansin niyo na maraming pebbles. Yan, ito yung pebbles na makikita nyo dito. Yan, halo-halo na siya. Meron din siyang mga corals.
Imagine habang tayo ay nagmomotor, tapos nakakalapit tayo sa ganito kagandang karagatan dito sa Batangas, no? Kapag kayo nakakita na magandang spot habang kayo ay nagmomotor, hintuan ninyo, magpa-picture kayo para mas madama ninyo yung ganda ng lugar na dinadaanan ninyo. Medyo may kahabaan din po pala yung off-road na dadaanan natin dito. Nakita natin sa mapa. Ang ganda ng lugar. Sana dumating din yung panahon na maayos ulit yung kalsada. Ito, sinisimulan na pala nila. So, posible na sa mga susunod na taon na kung makabalik tayo dito, maganda na yung kalsada rito. At siguradong dadayuhin to ng maraming mga motorista dahil ang sarap magmotor dito. Enjoy na enjoy mo talaga yung coastal road na dadaanan nyo dito. Ito mukhang off-road na naman to okay pa. May mga konting sira ng kalsada pero maayos naman tayong makakadaan dito. Ito pa coastal. Woo! Sana mapuntahan nyo din itong ruta na dinadaanan namin. Shoutout nga pala sa mga taga Lobo, Batangas. Kung mapapanood nyo po ito, no? Napakaganda po ng lugar ninyo. Talaga pong ako enjoy na nakikita yung magandang karagatan nyo dito sa Lobo, Batangas. Please disregard Waste Road. Ahead closed. Turn left to Balibago, Biga, Laia, and San Juan. So kailangan nating kumaliwa dito. Medyo maliit na kalsada na yung dadaanan natin dito. At dito nakikita natin yung mataas sa bundok. Ang lamig sa mata nung tanawin dito. Patindi ng patindi yung off-road ang dinadaanan natin Dito malalaking bato na yung dinadaanan natin Dito sa off-road na dinadaanan natin, medyo malapad po yung bahagi ng daan na dinadaanan natin dito. Sana dumating din yung panahon na maging maayos yung daan dito dahil ang ganda ng lugar. Eto ahon ulit na off-road. Let's go! So pagkatapos ng off-road, ito dadaan na tayo sa magandang kalsada. Yan. So makikita natin na maputi pa yung kalsada na to. So halos kagagawa lang din ng kalsada kaya ang ganda Kaya sana dumating din yung time na maging maayos yung mga off-road na dinaanan natin dito sa Lobo, Batangas. Ang dami rin nating nakikita rito sa gilid ng kalsada na mga puno ng niyog. Sagana din sila dito sa mga buko. Ang daming bunga. So maigsi lang yung sementadong kalsada. Pagkatapos off-road gaming na naman tayo. Yan, para updated po kayo sa ruta na dadaanan ninyo kapag po kayo ay pupunta rin sa ating destinasyon. So sa ginagawa nating pagbaybay sa ating rutang dinadaanan ngayon, mas mahaba yung off-road kaysa sa mga sementadong kalsada. Meron tayong dadaanan dito, hinati nila yung bundok para magkaroon ng daan. So siguro ito ginawa na lang road widening. Ayun yung mga bundok na hinati ang tataas din Kaso medyo delikado to kapag umuulan dahil pwede pagmulan ng landslide. Siguro pagdating ng panahon, lalagyan din nila ng ng net pansapo dun sa mga mahuhulog na mga lupa at bato.
And dito makikita natin meron tayong dadaanan na medyo may kahabaan na tulay. Ang ganda rin ng pwesto ng tulay dahil makikita natin dito yung makapal na mga punong kahoy sa kabundukan. Tapos dito sa kanang bahagi natin matatanaw yung asul na karagatan. Kaya ang ganda rin ng pwesto ng tulay na to. Kaya masasabi natin na ongoing talaga yung proyekto na ginagawa nila dito, na sementohin itong mga lubak-lubak na daan. Berding-berde na naman yung nakikita natin dito. Tingnan nyo yung kabundukan na yan, oh. Ang taas. Sa sobrang kapal ng punong kahoy na makikita nyo sa bundok na yan, talagang halos wala kang makikitang space na walang puno. Medyo may katarikan din tong off-road na dinadaanan natin pababa. Yeah, ang taas nito ah. Alala lang tayo dito sa preno natin. Yan, tinutulak tayo. Sobrang tarik. Yeah. Oh. Oh, taas nun, grabe. Oh. Sobrang taas nun, guys. Nakaramdam tayo ng kaba dun ah. Kaya kung makikita ninyo, si Kapo nakatukod na yung paa dahil talagang sobrang taas. Yan oh. Oh, umiikot. Sobrang tarik talaga nun. Tama, makikita mo si Kapo, talagang nag-i-slide siya. Sobrang taas. Yan, pati si Suzuki din, nag-i-slide na. Sobrang tarik. Grabe. Tinutulak nga ako eh. Ako tinutulak ako. Oo, tinutulak din ako eh. Binabalansi ko lang eh. Hindi biro to. Sobrang taas. At ang talagang nagpahirap, yung mga bato na talagang kapag ginagulungan mo, yung bigat ng motor mo, talagang hihilahin ka pababa. Grabe yun ah. Sobrang tarik nun. Meron ako nakikita rito na mga limestone sa dagat. Makikita yata natin dito yan. May open yata dito. May spot dito. Wow. Paraiso. Tingnan nyo naman ang tanawin na nakikita natin dito. Grabe. Oh. Kahit dumaan tayo sa malubak na mga daan, downhill, uphill, pero tingnan nyo naman guys, yung tanawin na makikita nyo pagkatapos ng paghihirap. So dito natin mapapatunayan ulit na difficult roads lead to beautiful destination. Ito po yung spot na hinintuan natin dito na talaga namang tayo ay nagalak sa ating nakita. So ito pala yung tinatawag na Malagundi Point. Ayan, lapitan natin to. May nakasulat dito. Ito palang napakagandang spot na bumungad sa atin habang tayo ay nagmomotor. Ito po pala ay sakop ng Barangay Balibago dito po sa bayan ng Lobo, Batangas. Ay, napaka-breathtaking view talaga nang makikita nyo rito na tanawin. Yung mga rock formation na nakikita natin kanina habang tayo ay nagmumotor, dito po pala natin makikita ng malapitan sa spot na to. Dahil dito, talagang malawak na karagatan at yung mismong pinakadalampasigan, mga pebbles. At yung mga kabundukan po na nakikita natin dito na mayroong makakapal na punong kahoy ay nagbigay din ng dagdag na ganda sa malawak na spot na to dito na madadaanan ninyo. Ito po yung mga naglalakihan ng mga limestone na makikita nyo rito. At kung gusto ninyong malapitan, baba lang kayo mula doon sa daan na ating binabaybay. Ang ganda ng spot na to para magpa-picture dahil talaga namang nakakalula sa ganda. Yung mga rock formation na makikita nyo rito
ito po yung mga locals dito na nakita natin na kasalukuyan sila ay namimingwit ng isda. At ito yung nahuli nila. Yan. Kuya, ano po tawag sa isda na yan? Hindi ako matawag din eh. So hindi nila alam kung ano yung tawag sa isda na to. Sa mga followers and subscribers natin, comment lang kayo kung ano yung tawag sa isda na nahuli nila dito sa Lobo, Batangas. Sir, ano pangalan nyo? Jerome po. Jerome. Yan, shout out kay Kuya Jerome at kay Kuya Rico. Yan, mga locals dito na nakita natin. Nanguhuli sila ng isda. Ayun. Sarap maligo dito. Gusto sana naming maligo dito, kaso ang problema lang, wala tayong pagbabanlawan. Kaya ngayon, assign na ulit tayo ng motor. Magbabiyahe na tayo papunta sa ating destinasyon. Okay, let's go! Tingnan nyo pa yung spot na dadaanan natin dito. Wow, di ko talaga akalain na mayroon palang ganito kagandang lugar dito sa Batangas, no? Kaya maganda rin talaga minsan na napupunta tayo dito sa parte ng South. Para namumulat din tayo sa natatanging ganda ng Batangas. Okay, magandang kalsadahan na po yung dinadaanan natin dito sa Barangay Biga, Lobo, Batangas. Kung babaybayin nyo po yung kalsada na Lobo Laia Road, yun, dadaan po kayo sa off-road. Mahaba-haba din yung off-road na babaybayin ninyo. Pagkatapos naman yan, pagka dito na kayo sa Barangay Biga, Lobo, Batangas, yan, magandang mga kalsada na yung dadaanan ninyo. Yan, mga kurbada na. Tapos uphill, downhill na rin yung dadaanan natin. Yung mga ganito klaseng kalsada na ahon, walang problema. Basta sementadong kalsada, no? Okay na okay lang sa atin. Mahirap lang talaga yung mga uphill na off-road. Yan, talagang medyo nakaka-challenge yung mga ganong klaseng daan. Okay, so huminto muna tayo dito sa isang kainan na nadaanan natin habang binabaybay natin yung kalsadahan. So ito pong restaurant na hinintuan natin, ang pangalan po nito ay Bulaluhan sa PCC. So ito yung in-order natin na pagkain. Yan, pork silog, halagang 120 pesos. Ito naman yung in-order ni Suki, chick silog. Ito naman yung kay Kapo, sisig. Yan. Andito tayo ngayon sa loob ng kubo. Habang tayo ay kumakain, nakikita natin dito yung overlooking ng malawak na karagatan. Ngayon, pupunta tayo ng Chaong, Quezon. Dahil malapit na lang naman dito yung lake na pupuntahan namin nila Kapo at Suki. Ayan, so bali side trip na lang namin to, since kami ay pauwi na rin naman. So mga isang oras mahigit pa yung magiging biyahe natin. Time check, mahigit alas 4 na ng hapon. At sigurado abutin na tayo ng dilim yan sa daan. Okay, let's go. Binabaybay na natin ang kalsadahan ng probinsya naman po ng Quezon. At andito na tayo ngayon sa bayan ng Chaong. Patungo na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Puntahan po natin ang Ticob Lake. Puro sagingan na yun, dinadaanan natin dito. Matataas na mga sagingan, no? Ayan, no? Medyo may kataasan din to, Meron pala tayong dadaan ng ganito dito. Yan, medyo mataas na hagdan. Dito tayo sa gitna tataas, lalakal. Mataas na to. Ito yung dadaanan nyo dito. Alright. Mamalupit. Adventure. Ayan, ito nakikita ko na. Andito daw yung mismong pinaka viewing deck. Ang kapal din ng taniman ng puno ng niyog. Alright,
Sa viewing deck na tayo. Wow. Nice, nice, nice. Lake Ticob, narating din natin sa wakas. Matatagpuan ang lawa sa paanan ng Mount Malipuño, malapit din sa sagradong bundok ng Mount Banahaw at nasasakupan ng Barangay Ayusan, bayan ng Chaong sa Quezon. Ito ang Lake Ticob. Ang Lake Ticob ay nabuo mula sa isang volcanic maar, isang uri ng bulkan na nabuo sa pamamagitan ng petromagmatic eruption. Ang pagsabog na ito ay nag-iiwan ng isang crater na kalaunan ay napupuno ng tubig na siyang bumubuo ng isang lawa. Ang lawa ay halos perpektong bilog at tinatayang may sukat na 50 hektarya. Dahil sa pagiging maar crater lake, pinaniniwalaan na umaabot sa humigit kumulang 75 metro o 246 na talampakan ang lalim nito. Malaki ang papel ng Lake Ticob sa kabuhayan ng mga lokal na residente. Ang pangingisda ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao rito. Bukod dito, nagdadala rin ng turismo ang lawa at isang patunay ng likas yaman at kagandahan ng Chaong Quezon. Yun, sa wakas at natapos na po ang ating paglalakbay. Naikot po natin ang ilang mga probinsya dito po sa rehiyon ng Calabarzon. Naikot po natin ang Cavite, napunta po tayo ng Batangas. At kahit nalibot natin ng pahabol itong probinsya ng Quezon, yan, nahatid natin sa inyo ang Ticob Lake. Ngayon, pauwi na po kami ng aking mga kaibigan. Yan, si Kapo at si Suki. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta niyo po sa amin. Yan, lagi natandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang sarap magmotor. Woo! Ganda ng Pilipinas!